Saan ka mag-iipon? Sa bangko ba o sa insurance company? Una, pag-usapan natin kung ano ba yung mga disadvantage nila. Dito sa bangko, pag-usapan natin savings account, hindi to nakakapagbigay ng malaking interest. Dahil parking lot lang to ng money, pinatago lang natin to kaya liquid siya na pwede nating i-withdraw anytime. Yung mga life insurance naman, makakuha lang tayo dito pag nagkaroon tayo ng malubang sakit o namatay. Meaning, makakakuha ka lang dito kapag umabot na sa mga ganung punto. May tamang pagkasunod-sunod dapat to at parehas silang kailangan. Sa bangko, dapat tinatabi mo lang dyan emergency fund. Madalas sinuturo yan ng mga financial advisors, sila Chinkitan, Paulo Castro, Sabi Pinay at iba pa. Minsan sinasabi nila 3 to 6 months worth of your income or expenses to para pag nagkaroon ng emergency, responsible ka sa finance mo, hindi ka mangungutang sa ibang tao at may papagkukuhanan ka. Kapag may emergency fund ka na, tsaka mo nasusundan ng life insurance tsaka health insurance. Madalas kasing nangyayari na kulang pa yung mga naiipon natin, kulang pa yung emergency fund kapag tinamaan tayo ng malubang sakit o kaya namatay yung mga mahal natin sa buhay. Kagandahan sa insurance, kapag nagsimula ka na, insured ka na, anytime na pwedeng mangyari sa'yo na hindi inaasahan, covered ka ng mga kumpanyang to. Kesa kukuhanin mo lahat sa asset mo, magbebenta ka ng kung ano-ano, ari-arian mo, mga inipon mo, di ba? Imagine, nag-ipon ka, tapos pupunta lang sa sakit. Also, hindi ka pwede mag-ipon dito. Parang hindi siya deposit account, no? Isa sang uri ng kontrata na nagbabayad ka on a regular basis at ibibigyan ka ng malaking coverage. So, bakit unahin natin to kaysa dito? Kasi imagine nyo, unahin nyo life insurance at health insurance. Paano pag nagkaroon ka ng emergency na hindi naman umaabot ng pagkamatay o kaya pagkakaroon ng malubang sakit? Sabi natin, mga minor lang na nangyari, pero malaking bayad sa ospital, o kaya may biglang gastos na hindi natin inaasahan. Kung ito lang yung meron ka at wala kang emergency fund, syempre ikaw, para makatipid ka, para magkaroon ka ng budget, bibitawan mo to. And kapag nangyari yun, baka mag-lapse pa yung policy mo. So, pares silang kailangan, mahalaga na meron kang emergency fund, at sunod, meron kang life and health insurance.